Sa isang damuhan, nakakubli ang babae na nagngangalang Drasa, isang elite sniper na inaabangan ang isang VIP na nakasakay sa private jet. Sa puntong iyon, kinalabit niya ang gatilyo upang patamaan ang inaabangan niyang target at sapol sa bunbunan. Lumipat ang eksena sa nagngangalang Levi, isa ding elite sniper na dating nagsilbi sa Marines. Gusto niyang mapag-isa, at naisipan niyang pumunta sa tabi ng dalampasigan, nang makatanggap siya ng mensahe mula sa hindi kilalang numero, upang pumunta sa nasabing lugar. Nakipagkita sa kanya ang isang ahente na nagngangalang Bartholomew, kung saan bibigyan siya ng trabaho na nababagay sa kanyang kakayahan bilang elite sniper. Ikaw ang kailangan namin para bantayan ang mga baboy ko. Samantala sa lugar ng Lithuania, nakipagkita si Drasa sa kanyang ama sa isang sementeryo para gunitain ang anibersaryo ng kanyang yumaong ina. Ang kanyang ama ay may sakit na cancer at balak nitong magpakamatay sa araw ng mga puso upang sa gayon, makasama na niyang muli ang kanyang pinakamamahal na asawa. Sa lugar na pupuntahan mo, kailangan mong maaga magising dahil ang mga baboy ay gutom na. Kailangan mong pakainin 2 beses sa isang araw. Lumipas ang buwan ng Setyembre, nagising si Levi sa pagkakahiga dahil sa naka-inject na anti-serum sa kanya at nakasakay sa isang eroplano. Mag-ingat ka sa mga baboy, kasi ayaw nila sa mga pogi. Kinuha ang kanyang personal na gamit. Tugon sa kanya ng babae na kailangan niyang tumalon pababa ng eroplano dahil dadaan sila sa isang lugar na no-fly zone. Sa puntong iyon, hindi nagdadalawang isip si Levi na bumaba sa gitna ng matatarik na kabundukan. Dumaan siya sa matitinding balakid at nagpahinga pagdating ng takip silim. Nang makarating siya sa isang malawak na bangin, nakatagpo niya ang lalaking papalitan niya sa pwesto. Siya ay si JD, isang sundalo. Mag-ingat ka sa mga baboy. Ayaw kasi nila sa pogi. Lalo ka na pogi ka. Kaya payo ko sa'yo, maaga ka magising. Hindi alam ni JD kung nasaan sila. Sa pagkakaalam lang niya, kailangan nilang protektahan ang lugar sa kung ano ang nasa ibaba ng bangin o kilala sa tawag na gorge. Dinala niya si Levi sa isang tore sa bandang kanluran at may isang tore sa silangan ng bangin, kung saan ipinagbabawal ang komunikasyon sa naturang tore. Siya ay nakadestino sa kanlurang tore at ang nasabing tore ay mayroong solar na nagbibigay ng sapat na enerhiya. Maliban dito, nasa paligid ay may gulay na pwede niyang anihin. Ang gorge ay may nakatanim na pampasabog sa bandang hilaga at timog. Ipinaliwanag ni JD kay Levi ang naturang misyon kung saan kailangan niyang bisitahin araw-araw ang kanlurang bahagi ng gorge, at lagyan ng bala ang mga automatic na torresilya. Kailangan niya ring tingnan ang mga bakod na may nakatanim na mga pampasabog at ang isang device na nagbibigay ng maling impormasyon sa mga satellite upang panatilihing sekreto ang gorge. Mayroong radyo na kailangan niyang magsumite ng ulat sa tuwing 30 araw, ngunit walang komunikasyon sa labas kundi isang opisyal lamang ang kanyang makakausap. Kung sakaling magkaroon ng emergency, kailangan lang niyang pindutin ang panic button upang ma-activate ang alarma na stray dog. Sa makatuwid, kailangan niyang protektahan ang nasabing gorge sa mga nilalang na hanggat maaari ay hindi makaakyat sa ibabaw. Pakainin mo ang baboy ng kangkong. Vegetarian pala siya. Ang gorge ay panahon pa ng Cold War, kahit presidente ng Estados Unidos ay hindi alam ang kinaroroonan ng lugar at ang lahat ng grupo ng mga militar ng iba't ibang nasyon ay pinapanatiling sekreto ang gorge. Upang maintindihan ni Levi ang misyon, naghagis ng pampasabog si JD sa ibaba ng gorge upang marinig ni Levi kung anong nilalang ang nasa ibaba. Sa puntong iyon, napagtanto ni Levi na ang misyon ay lubhang mapanganib. The theory, I think, summarizes the situation most succinctly. Gorge is the door to hell. May higit 1,000 mga sundalong kabalyero ang ipinadala sa ibaba ng gorge upang linisin ang ibaba, ngunit kahit isa sa kanila ay walang nakabalik. Ang mga nilalang na ito ay tinatawag na mga hollow men, walang nakakaalam kung ano sila, at saan sila nanggaling. Sa tingin ni JD, ang gorge ay isang lagusan patungong impyerno at sila ang tagabantay ng lagusan. Kaya ang militar ay tumutok sa pagpigil sa mga nilalang na makalabas ng gorge. Kinabukasan, umalis si JD upang sunduin ng helicopter, ngunit sa puntong binanggit niya ang kanyang pagkakakilanlan, bigla na lamang siyang pinagbabaril sa hindi malamang dahilan. Makalipas ang 1 buwan, nasanay na si Levi sa pagkabagot.
Naglalakad siya sa buong paligid, ginagawa lahat ng pagpapanatili sa mga sistema ng seguridad at ginagawa ang pag-check sa radyo. Gusto lang malaman ng boses sa kabilang linya na maayos na ang lahat at ibinaba ang tawag bago makapagtanong si Levi. Habang nagtatrabaho siya sa hardin, napansin niyang may ilang paggalaw sa kabilang tore. Nagmamadali siya pumunta sa kanyang binocular at nakita si Drasa na tila may pinuputol na kung ano. Isang gabi habang may bagyo, nagulat si Levi sa pamamagitan ng isang bangungot at nagpapaisip sa kanya na inaatake siya kaya kumuha siya ng baril. Nang makaramdam siya ng sakit sa kanyang paa, napagtanto niyang natapakan niya ang basag na baso at aksidente lamang iyon kaya kumalma siya. Habang nililinis ang paa, napansin niyang gising pa rin si Drasa at nanunood sa kanya. Gayunpaman, natulog na ito nang napansin siyang nakatingin si Levi sa kanya. Lumipas ang buwan ng Nobyembre, nang naisipan ni Drasa na aliwin ang sarili dahil sa araw na iyon ay kanyang kaarawan. Nagpaputok siya ng baril upang mapansin siya ni Levi, kaya gumawa siya ng guhit na nagsasaad ng pagpapakilala niya. Gayunpaman, napansin iyon ni Levi, kaya nag-atubili siyang sagutin ang tanong ni Drasa. Nagpakilala siya at sabay silang nag-celebrate ng kaarawan ni Drasa. Habang masaya silang nagpapalitan ng sagot sa isa't isa, napansin ni Drasa na may kakaibang galaw sa ibaba ng tore ni Levi. Sa puntong iyon, nakita ni Levi ang Hollow Men na sinusubukang umakyat.